Blessed be the name of the Lord. Purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo mga mahal po namin kapatid? Ngayong araw na ito, so excited to share po sa inyo mga kapatid. Ang title po ng mensahe po natin ngayon, Saan ka kakapit? Sabihin nga natin yan, Saan ka kakapit? Yan. Tanungin mo yung katabi mo kung mayroon kang katabi ngayon. Sabihin mo, saan ka kakapit? Ayan. Alam nyo mga kapatid, anuman ang kalagayan mo sa buhay, ang antas mo sa buhay, ikaw man ay mayaman, mahirap ka, makapangyarihan ka, maimpluwensya kang tao, sa isang banda, mayroon at mayroon kang kakapitan. Ang tanong, saan nga ba tayo kakapit? Alam niyo mga kapatid, mayroon pong aral sa Biblia na atin pong matututunan. Simula sa lumang tipan hanggang bagong tipan, kung saan nga tayo kakapit. At marami tayong matututunan dito mga kapatid, na kung saan ang mga lingkod ng Diyos ay kumapit sa Kanya at sila'y nagtagumpay, pinagpala ng Panginoon. Ganon din naman ang mga iba ay hindi kumapit sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, sabi po ng Biblia, in Psalms 121, sabi ni David, I look up to the mountains. Does my help come from there? I look up to the mountains. Does my help come from there? Doon sa mga burol, ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin, saan man manggagaling. Mga kapatid, alam nyo, si Haring David ay marami pong mga pagsubok, mga suliranin ang dumating sa kanyang buhay. Umpisa pa lamang ng kanya pong buhay, simula noong siya po ay bata pa lamang. Alam nyo, number 8 po siya kasi sa pamilya. Noong ipakilala siya ng kanyang amang si Jess, noong pumasyal si Propeta Samuel sa kanila pong bahay, do you know na hindi man lamang siya inintroduce. Dumating sa bahay po nila ang propeta po ng Diyos na kung saan wala po siya doon. Isang napaka-halagang araw, napaka-importanting bisita na dumating sa kanilang bahay, pero hindi po siya inimbitahan. Because he is a shepherd. He is not important. Para sa kanila, hindi siya gaanong mahalaga. Naranasan po ito ni David. Pero alam niyo po, si Haring David ay natuto po kung saan po siya kakapit. Alam niyo, sa panahon ngayon, na matinding pinagdaraanan ng mundong ito ngayon, dahilan dito sa pandemic na atin pong pinagdaraan na mahigit ng 1 taon, marami nang napahamak, marami nang buhay ang nakitil. Hanggang sa panahong ito, mga kapatid, marami pa ang mga infected nitong sakit na ito. Maraming nawalan ng trabaho. Marami ang mga nagkawatak-watak na pamilya. Hanggang sa panahong ito. Kaya kung saan, mga kapatid, nakikita natin, napapanood natin, na kung saan ang mga tao kumakapit kung saan-saan, para lamang matugunan ang kanila pong pangangailangan. Saan ka nga ba kakapit? At sino ang kakapitan mo pagdating ng pagsubok? Mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin, ang problema ay dumarating. Pagsubok ay darating sa buhay po natin. Walang tao ang exempted dito. Ikaw man ay mayaman, maimpluwensya, o mahirap. Lahat tayo ay kakapitan nitong pagsubok na ito. Minsan, pag ang problema dumating, hindi pa tapos ang isa, sunod-sunod ang problema. Sino ang lalapitan mo? Sino ang kakapitan mo? Maaring ikaw ngayon ay nanunood. At ikaw ngayon ay mayroong pinagdaraanang problema, pagsubok. Hindi mo alam kung sino ang kakapitan mo. Maaring ikaw ngayon ay nag-aalala ka. Maaring ang problema mong yan ay sa trabaho.
Maaring yan ang problema mong yan ay sa pamilya, sa iyong anak o sa iyong asawa. Umaari naman ang iyong problema ngayon ay ang iyong mga business o ano maman. Pero sa isang banda, mga kapatid, naghahanap tayo ng kakapitan. Let us pray. Father God, we thank you that your word, they are life and spirit. As I'm going to preach your word today, O God, give me honest conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness to give glory to your name alone. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Mga kapatid, narito po ang solusyon ngayon. Babasahin ko po ang lumang aklat na ito na mahigit ng 1,000 taon. Pero bagamat napakaluma nitong aklat na ito, mga kapatid, nananatiling makapangyarihan at mabisa sa sinumang nagtitiwala. Subok na po ang love letter na ito ng Panginoon. Subok na po ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang sabi mo ng Biblia, ang langit at lupa ay maglalaho, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Heaven and earth will pass away, Amen. but His word will remain. Mga kapatid, mayroon po tayong salawikain. Tayo pong mga Pilipino ay maging ang atin pong mga ninuno ay mahilig po sa salawikain. Mayroon po tayong salawikain na ang taong nagigipit sa patalim, kumakapit. Ayan. Halimbawa ng salawikain, ang taong nagigipit sa patalim man ay kumakapit. Marami po sa atin ang alam na alam ang salawikain ito. Napakatagal ng salawikain ito, mga kapatid. Pero alam niyo po ba ang salawikain ito, mga kapatid, na hanggang ngayon, mga kapatid, sa panahong ito, nakikita natin na marami ang mga tao ang kumakapit sa patalim. Hindi mo lubos maisip yung napanood ko, mga kapatid. Sa Rappi and Tolpo in action last week, ni hindi ko lubos maisip na ang isang ina ay kaya niyang gawin sa kanyang musmus na anak yon. Ang sabi niya, dahil gipit lamang po. Isipin mo, yung batang musmus na kanyang anak, ginagawan niya ng karumal-dumal. Dahil po, siya ay gipit. Mga kapatid, huwag po sana nating isipin, mga kapatid, na ang kumakapit lang sa patalim ay ang mga may hihirap. Kahit ang mga taong mayayaman ngayon at matalino, dahil sa kanilang nanais na magkaroon ng kapangyarihan at mas maimpluwensya pa, kumakapit din sa kayamanan dahil gusto nila na sila ay mas lalo pang maging makapangyarihan upang sila'y parangalan ng tao na hindi natin lubos maisip. Ang salawikain ito, mga kapatid, naniniwala ako na hanggang ngayon ay nangyayari ito. Kung bubuksan lamang natin ang ating mga mata, kitang-kita po natin ito, mga kapatid. Hindi po natin maipagkakait. Ang taong nagigipit sa patalim man ay kumakapit. Ang ibig sabihin ng kasabihang ito ay, minsan, ang mga taong nagigipit, una sa mahirap na sitwasyon ay napipilitang gumawa ng mapangahas na mga hakbang na maaaring maging dahilan upang lalo lamang siyang, pakinggan nyo, magipit. Upang lalo lamang siyang magipit, maghirap o magkaproblema. Ito yung pandaraya ni Satanas na upang masolusyonan mo yan, ito yung gawin mo. Na kahit alam natin na ito ay makakasama na sa atin, kahit alam natin na hindi nakalulugod sa Panginoon, kahit alam natin na lalabag ang kanya pong salita, ginagawa pa rin natin dahil sa pagkaakala natin na masolusyonan ang ating problema.
Pero wala tayong kamalay-malay. Ang dahilan pala nito, ang solusyon pala na inaakala mo ay lalo ka pang magigipit, maghirap o magkaproblema. Bakit mga kapatid? Sabi sa English, a desperate person will grab the sharp blade of a knife. Notice the word that. Sharp blade of a knife. Notice, if you're going to grab this sharp blade of a knife, what will happen? Hindi ka kaya masusugatan? At paano kung ang iyong kapit ay masyadong mahigpit? Mga kapatid, maaring minsan na tayong nahulog sa patibong ni Satanas na ito. Dahil minsan sa aakala natin na mabigyan ng solusyon ang atin pong problema. Naisipan kong ipangaral ito mga kapatid sapagkat nakikita ko, hindi ko kayang matiis na marami sa ating mga kababayan ang lumulusong sa patibong ni Satanas na ito. Mga kapatid, ito po ay isang klaseng gawain ni Satanas na pandaraya sa mga tao, lalong-lalo na kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Maaring mayroon kang kilala ngayon, maaring matalik mo na kaibigan, na alam mo na kumakapit sa patalit. Dahil minsan naman ay hindi dahil gipit, kundi naman dahil minsan ikaw ay masyadong mataas ang iyong ambisyon. Huwag niyo sanang mamasamain mga kapatid na hindi masama ang mangarap. Pero dahil sa sobrang taas ng sobrang tayog ng iyong ambisyon, na kahit hindi na nakalulugod sa Panginoon, ay pinapasok mo na. Hindi ba mga kapatid, talamak ang droga sa atin? Bakit mga kapatid? Dahil sila ay mga talamak sa kayamanan. Nangyayari ito noon hanggang ngayon mga kapatid. The Bible says in Proverbs chapter 11 verse 14, without wise leadership, a nation falls. What is the word that? Without wise leadership, a nation falls. There is safety in having many advisors. Sa isang banda, you're a leader. No, hindi naman ako leader Maring ikaw ay ama, ikaw yung leader. Ikaw ay ina, sa iyong pamilya, ikaw ay leader ka. How do you manage your family? Mga kapatid, without wise leadership, a nation falls. Pinapakita rito, Kapag ang isang leader ay sinusuong niya lamang, kinakapitan niya lamang kung sino, hindi pinag-iisipang mabuti. At there is safety in having many advisors. Ang buong akala niya, ito lang ay tama. Hindi siya nagsisik ng advice. Ano kaya ang pwedeng mangyari? Kung ano-ano na lamang ang desisyon na pwede niyang gawin. At pwede niyang ikapahamak niya mismo at maging ang kanya pong mga nasasakupan, nadadamay. Kaya isipin natin mabuti mga kapatid, kung sino ba? Kung saan ba tayo kakapit? Minsan sa sarili nating karunungan lamang. Iniisip natin na ito yung mabuti, ito yung tama. Hindi na tayo nagsisik ng advice, ng counsels. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, there is safety in having many advisors. Di ba? Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakakarami, tagumpay ay tiyak. Hallelujah. Huwag mong isipin mga kapatid na alam mo ang lahat. Huwag mong isipin na ikaw ay laging malakas. Sa isang banda mga kapatid, ikaw man ay gaano ka man katalino o kayamanan, mayroon at mayroon kang kakapitan. Ang tanong, ano ba at sino ba ang kinakapitan mo?
pagdating sa pagdidesisyon sa buhay. Pag-ingatan natin itong mabuti, mga kapatid. Pinapakita rito, mga kapatid, na kung ang isang bansa, ang isang pinuno, ay hindi pinag-isipang mabuti, pwedeng ikapahamak ng ating pong ng kanyang mamamayan ang desisyon na kanya pong gagawin. Kaya nga napakahalaga sa atin, mga kapatid, na ipinapanalangin po natin, lagi-lagi na lamang sa atin pong prayer meeting, kasama po yan. Hindi tayo sumablay kahit minsan. Na tuwing Thursday prayer meeting natin, pinapanalangin natin lagi yung ating mga pinuno. Bakit? Nabigyan sila ng wisdom ng Panginoon. I-guide sila, i-lead sila yung atin pong bayan upang to the benefit sa atin pong mga mamamayan. Proverbs 8:12, the Bible says, unfriendly people care only about themselves. Unfriendly people care only about themselves. They last out at common sense. Fools have no interest in understanding. They only want to air their own opinions. They want to air their own opinions. Think about that. Diba? Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan. Delikado kasi yan eh. Yung humihiwalay ka sa karamihan na, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan. Bakit? Sarili mo nang iniisip mo eh. Makasarili ang taong yon. Espiritu ni Satanas yan. Wala tayong kaalam-alam. Kaya ka nga umihiwalay. You don't like fellowship. Why you don't like fellowship? Because you don't care sa ibang tao. And then sabihin mo, I love God. How do you know that you love God if you do not love your neighbor as yourself? Tingnan nyo, mga kapatid. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Salungat sa lahat ng tamang isipan. Bakit? Iniisip niya lang kasi hindi, basta ito yung alam kong tama. Dito ako kakapit. Kayo bahala kayo dyan. Basta ito yung gawin ko. Kita nyo? Pandaraya ni Satanas to. Nadaya ka na, kapatid. Magsisi tayo. Kapag yun ang atin pong goal natin, yun ang atin pong katwiran. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Kita nyo? Ipakita lang niya siya may alam. Kita mo? Pero wala siyang kaalam-alam. Yung pala ay isang kamangmangan. Proverbs 14:15, only simpletons believe everything they're told. The prudent carefully consider their steps. Hallelujah. Prudent means righteous, wise, prudent, matalino, wise. Di ba? Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan. Kita nyo? Ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Bakit? Pinaniniwalaan niya, yung taong makasarili kasi, yung kumakapit yan kung saan-saan, alam mo yung mga chismis, pinapaniwalaan niya lahat yan. Mangmang yung taong yun, sabi ng Biblia. Amen. Hindi ako nagsasabi niya na, pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan. Kahit hindi niya na mapakinggan yung opinion ng iba, pinaniniwalaan niya, ito yung sabi sa akin, ito yung sabi sa akin. Mangmang yung taong gano'n. That's why you are giving them the benefit of the doubt, mga kapatid. You ask them. Hindi pinaniniwalaan mo agad. Hindi ito kasi yung sabi sa akin eh. Nakikipag-away ka na, hindi mo nakakausap pa yung tao. Mangmang ang taong ganon. Bakit? Kung sino-sino kasi ang kinakapitan natin kung minsan. Kanino ba tayo kumakapit minsan? Kumakapit ba tayo sa salita ng Diyos? O kumakapit tayo sa sarili po na nating karunungan lamang? Kaalaman lamang? Makikita po natin yan, mga kapatid, mamaya. Pero sabi ng Biblia, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Hallelujah. Sinisiyasat niya. Yung bawat
steps ng kanyang pupuntahan, inuunawa niya muna, yung pupuntahan ko bang ito, makakabuti ba sa akin, or mapapahamak lamang ako? Hindi, minsan kasi yung mga tao susubukan ko nga curiosity lang kasi, subukan ko. Curiosity, ay ang curiosity, ano nangyari sa curiosity? Napahamak na. Amen. Amen. Tanong mo sa iyong katabi, bakit tahimik ka ngayon? Bakit po tahimik ka? Ay, yan ang sinasabi ko. Di ba? Kaya huwag natin basta paniniwalaan. Mamaya yung nagsasabi sa'yo, chismoso talaga yun Chismoso lang yun Di ba? Huwag mong paniniwalaan mga kapag basta-basta. Pakinggan mo lang. Ipag-pray mo, ask for discerning. Di ba? Galit ka na sa isang tao, hindi pa niya alam. Bakit? Mayroon nang nakalating sa iyong balita. Naku po. Are you with me? Amen. Proverbs chapter 22 verse 1, choose a good reputation. Choose a good reputation over great riches. Hallelujah. Ito mo yung reputation or yung the word or integrity. Prinsipyo. Hallelujah. Piliin daw natin yan mga kapatid. Choose a good reputation over great riches. Yung iba hindi Kung makapagsalita, kung ano lamang ang maisuot na, kung ano na lang masabihin, wala silang pakialam sa kanilang kapwa nila. Basta ang alam lang nila, ito yung tama, mabuti, dito ako kikita, ito yung makakabuti sa akin kahit masama na. Basta kumita lang sila ng pera. Basta makabuti lamang sa kanila. Iniisip kasi lang nitong taong ito na espiritu ng demonyo yung kanyang sarili. Espiritu ni Satanas yan Selfishness, hindi ganyan ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Choose a good reputation over great riches. Being held in high esteem is better than silver or gold. Hallelujah. Notice the word is better than silver or gold. Meron ang tao, mga kapatid, na kahit ang kanyang buhay ay maitaya, iniingatan lamang niya na hindi masira ang kanyang magandang pangalan. Hindi ba? Hindi ba na mayroong tao na dahil po sa kanya pong prinsipyo na pinaninindigan, na kahit buhay niya ay maitaya, wag lamang masira ang kanyang pangalan. Hindi po ba? Pero yung taong walang prinsipyo, walang paninindigan, wala. Yun ay isang kamangmangahan. At ang hinahanap po ng Panginoon ngayon ay yung tao na marunong manindigan, lalo na sa katotohanan. Sapagkat marami na akong nakita, marami na akong nakilala, na pagkatapos malaman ang katotohanan, hindi kayang manindigan sa katotohanan. Nabubuhay pa rin hanggang ngayon sa kasinungalingan. Dahilan na masakit ang katotohanan. Ngunit higit na mas masakit ang kasinungalingan. Mamili ka sa dalawa. Alin ang pipiliin mo? Pipiliin ko ng masaktan sa katotohanan kaysa masaktan ka sa kasinungalingan. Amen. Amen. Hallelujah. Mas mabuti pang piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Bakit ka kakapit sa madalim? Bakit mo gagawin yon? Paano kung nalaman ng iyong pamilya? Hindi ba? Paano nalaman ang iyong pangalan? O ang iyong mga anak? Hindi mo ba iniingatan yon? Yung pangalan na yon na masira? Hindi ba higit na mas mahalaga na maiiwan mo na ikaw ay isang taong naninindigan na kung saan sa kabila ng kahirapan sa buhay, ikaw ay nagsumikap, nagtiis at hindi ka kumapit sa patalim. Amen. Hallelujah. At yan ang hinahanap ng Panginoon. Hindi yung mga easy money lamang. Nakapagpatayo ka nga ng napakagandang bahay mo. Isang mansyon na napakagandang marmol ang iyong nilalakaran. Mag-isa ka naman.
Kasi masama ang loob ng iyong mga mahal sa buhay. Di bali nang sa bahay kubo ako nakatira. Kasama mo naman sa pagkainan, kumakain ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil nanindigan ka, may prinsipyo ka, nanindigan ka sa katotohanan, ginawa mo ang mabuti, nakalulugod sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid. Pero kukunti na lamang ang naninindigan ngayon, mga kapatid. Mayroon pa ba? Naniniwala ako, mga kapatid, sa kabila ng mga kasamaan ng mundong ito, mayroon at mayroon pa rin. Mayroon pa rin na iniingatan ng kanilang pangalan. Iniingatan nila ang salita ng Diyos. Nagsusumikap sila na masunod ang kalooban ng Diyos kahit sila'y nagtitiis. Amen? Amen. Tayong mga Pilipino, mayroon tayong kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Amen? Hallelujah! Ano ba ibig sabihin na kapag may tiyaga, may nilaga? Diba? Di ba pag ikaw ay naglalaga ka, sinatyaga mo yun eh. Hindi mo nilalaksan kaagad yun ng apoy. Subukan mo maglaga, laksan mo kaagad yung apoy, nagmamadali ka. Pag kinain mo yung karne, makunat. Baka hindi mo makain, baka iluwa mo pa. Pero kung ikaw ay nagtsatsaga ka, mahina ang apoy. Hinihintay mo na unti-unting lumambot. Kapag kinain mo, ikaw hindi ba nasisiyahan ka at nasasarapan ka? Amen? Huwag po nating madaliin ang lahat ng bagay, mga kapatid. Sabi nga nila, hinay-hinay lang. Amen? Sabihin mo nga yan, hinay-hinay lang. Yan, isulat nyo nga yan dyan, hinay-hinay lang. Yan. Amen? Hallelujah! Praise God! Amen? Proverbs chapter 21, verse 22 to 24. The wise conquer the city of the strong. Hallelujah. See, notice the word, yung wise daw. Conquer the city of the strong. Strong yung malakas. And level the fortress in which they trust. Bakit? Matalino siya. Alam niya kung paano niya gagawin eh. Hindi siya kaagad-agad lumulusob. Hindi niya kaagad pinapasok yung mga bagay na maari niyang ikapahamak, pinag-aaralan niyang mabuti. Nagsisik siya ng advice, pinagpipray niya. Hallelujah. Ganito yung tao na matalino, pinag-iisip. Pag pumatol ba ako rito sa Arabo na ito, mayroon na akong asawa, bibigyan daw ako ng bahay at lupa, ikakabuti ko pa sa, maganda ito. Sabi ni Satanas sa'yo Sabi ng kaibigan mo, gamitin mo utak mo, mare. Pwede na yan. Tisi mo na yung amoy. Anong ginagawa mo naman? Pinapakinggan mo yung boses ni Satanas. So anong nangyari ngayon? Pumatol ka, nahuli ka ngayon, nalaman ngayon ng anak mo, nalaman pa ng asawa, hiwalay ka, tapos ka ngayon. Iiyak-iyak ka ngayon. Bakit? Patalim yun Kumapit ka. Huwag mong gawin yun. Bakit? Masama yun Are you with me? Amen. Bawal yun Aha. Hello mga kapatid, hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Nakikita ko po kasi ito at naaawa ako. Ito po ay atas po ng pagmamalasakit. Amen? Kaya ko po binabasa yung salita ng Diyos para paalalahanan po yung atin pong maraming kababayan na napahamak dito. Nahulog sa patibong ni Satanas. Diba? Maaring mayroon tayo ngayon patibong na. Nakaabang na ang patibong na yan. Baka sakali, mga kapatid, maipaalala ko sa inyo na huwag kayong tumuloy sa patibong na yan. Aha. Dito sa daan na matuwid. Bakit? Dito yung daan na si Kristo yung daan. Bakit? Kasi sabi ni Kristo, come unto me. Come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Kina ba yung paanyaya sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Lumapit tayo sa Kanya. Kumapit tayo sa Kanya. Kanino? Kay Kristo. Sa Panginoon tayo kumapit. Saan-saan ka kumakapit Baka yung kinakapitan mo ay hindi marupok yung kakapitan mo. Mahuhulog ka, bangin yun. Aha. Are you with me? Amen. Hallelujah. Kita nyo? Watch
your tongue and keep your mouth shut, and you will stay out of trouble. Kita mo? Kita mo, you will stay out of trouble? Kita mo? Hindi mo alam kung paano mo kasi pigilan yung bibig mo minsan eh. Anong nangyayari minsan? Ikapapahamak mo. Amen. Kita mo mga kapatid? Di ba? Ano sabi niya doon? Ang matalinong pinuno ay makakapasok sa lungsod na may mga bantay at kanyang maiguguho ang inaasahan nilang muog na matibay. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Kita mo minsan mga kapatid? Pigilan mo minsan yan mga kapatid. Ikakapahamak mo yan. Kawikaan 21, 22, 24, ang taong makasarili ay palalo at mapang-api. Kita mo ang matinding espiritong ito, mga kapatid, yung selfishness na yan. Hindi ba espiritu ito ng demonyo? Sipin mo yan, ha? Ang taong makasarili ay palalo at mapang-api. Hindi mo alam yun. Bakit? Hindi mo alam yun. Halimbawa, mayroon kang magagawa, pero hindi mo ginagawa, aba, makasarili yun. Kasi bakit? Na ipagkakait yung mga yung bagay na na dapat matanggap lalo na ng isang dukha. Hindi mo pinagkakaloob. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Isaiah chapter 31 verse 1 to 5. Kita niyo yung mga ginawa ng mga taong ito. What sorrow awaits those who look to Egypt for help. Nung panahong iso kasi yun, mayamang bansa eh. Gustong-gusto nilang pumunta ng Egypt eh. Yung iba nga gustong bumalik eh. Pinalaya na nga sila pero gustong bumalik doon. Bakit? Kasi lahat ng klase ng dati, nung panahon yun, lahat ng mga, parang ngayon eh. Yung dream, gusto pagpunta ko ng Amerika, yung mga iba eh, talagang American dream. Ito yung mga gustong-gusto ng iba eh. Nakakita mo ha? What sorrow awaits those who look to Egypt for help, trusting their horses, chariots and charioteers, and depending on the strength of human armies instead of looking to the Lord, the Holy One of Israel. Bakit? Dito tayo sa Amerika, rito? Matibay ang kanilang mga military. Number one, yung mga weapon nila, mga powerful. Yun yung mga tao minsan eh. Safety na tayo rito. Safety yan eh. Kasi walang pwedeng sumakop sa atin. Walang pwede na mang-api sa atin kasi malakas tayo. Ito yung mga mindset nila eh, yung mga Israelitang ito nung panahon ito eh. In His wisdom, the Lord will send great disaster. He will not change His mind. He will rise against the wicked and against their helpers. For these Egyptians are mere humans. Sabi ng Panginoon, mga tao lang yan. Bakit ka nagtitiwala dyan? Di ba yung tao minsan? Ito matindi itong leader na ito. Dito tayo. Minsan yung tao, instead na sa Panginoon lumapit, hindi. Nagtitiwala na doon sa tao. Mga kapatid, mayroon pong limitasyon yon, yung kakayahan ng tao. Kahit na alam mo siya yung pinakamatapang na. Isa nga tayo, di ba? Salamat nga sa Panginoon, nagkaroon tayo ng isang matapang na presidente, si Digong. Pero hindi niya kaya mag-isa eh. Siya mismo nagsasabi, maraming message niyang sinasabi. Bakit? Paano niya kakayanin nung siya mag-isa lamang? Maraming mga tao, hindi, dito ko. Mga kapatid, hindi mo natin iasa lahat. Kasi meron din silang limitasyon, mga kapatid. Na tulad natin. At kapag doon mo na ibinuhos ang iyong tiwala, nalimot mo na mayroong isang Diyos na makapangyarihan, mga kapatid, pagdating ng panahon. Yung inaasahan mo, pinagtitiwalaan mo, hindi makakatulong sa iyo. Nangyayari ito, mga kapatid. Kaya nga maraming mga nadidisappoint lang, nadidiscourage eh. Kapag hindi na pagbigyan ng kanilang mga kahilingan, nagtatalo-talo na, nag-aaway-away na, nagkakagulo na. Bakit? Inaasahan kasi nila ang isa't isa. Wala namang masama na umasa ka minsan. Pero mga kapatid, laging mayroong limitasyon. Yung tama lang, ika nga nila, mga kapatid. Huwag yung labis-labis na. Tama lang. Amen? Ganun lang For these Egyptians are mere humans, not God. Bakit na nagsasabi nito, ha? Their horses are plentiful,
not mighty spirits. When the Lord raises His fist against them, those who help will stumble. Yung mga to, will stumble. Kahit yung mga inaasahan mo na tutulong sa'yo, anong mangyayari daw? Walang magagawa. Will stumble. And those being helped will fall. Babagsak lamang sila. They will all fall down and die together. Kita mo? Sama-sama silang mapapahamak. Pati yung inaasahan mong pinagtitiwalaan mo. But this is what the Lord has told me. When a strong young lion stands growling over a sheep it has killed, it is not frightened by the shouts and noise of a whole crowd of shepherds. Hindi siya bakit mga shepherds na ito kahit marami pa? Bakit, lion siya eh. In the same way, hallelujah, the Lord of heaven's armies will come down and fight on Mount Zion. The Lord of heaven's armies will hover over Jerusalem and protect it like a bird protecting its nest. He will defend and save the city. He will pass over it and rescue it. Hallelujah. How do you like that? He will defend and save the city. He will pass over it and rescue it. Hallelujah. Kaya doon ka na sa Panginoon magtiwala. Ang pinapakita doon, mga kapatid, doon mo itiwala ang sarili mo sa Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hindi lamang sa ating mga leader, hindi sa ating economy, hindi sa ating mga armies, hindi doon, mga kapatid. We wrestle not against flesh and blood. Kahit yung ating mga pinuno na alam nating matalino, makapangyarihan, magaling na, kailangan din nila ng tulong na tulad natin. Amen, mga kapatid? Kaya huwag natin iasa doon, ipanalangin natin sila. Nabigyan sila ng wisdom, ng lakas ng mapagtagumpayan nila ang mga suliranin na ibinabato sa kanila, lalong-lalo na ang mga pandaraya ni Satanas, upang ang direksyon na pupuntahan nila ay para doon sa ikabubuti natin, sa kalooban ng Panginoon, para sa ikabubuti ng ating mamamayan. Amen? Amen. Next. Psalm chapter 20 verse 7. Some nation boasts of their chariots and horses, but we boast in the name of the Lord our God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yan, natuto na, di ba? Di ba? Mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroong din sa kabayo nagtitiwala. Ngunit, hallelujah, sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon, di ba? Pinapakita niya rito yung mga kabayo, mga chariots, yung kanilang mga weapons, yung kanilang mga panlaban na hindi ka, yung mga tao minsan din sa bansa namin, malakas ang aming yung mga muog namin, matibay ang ekonomiya. Hindi. Kahit pinakamatibay na ekonomiya, pwedeng bumagsak sa isang iglap. Kaya igit nang mas magandang magtiwala, mga kapatid, sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Baka sa sobrang taas ng lipad mo, bigla kang bumagsak. Wala. Mahirapan kang lumipad uli. Kasi napakataas mong lumipad. Hinay-hinay lang. Amen? Kaya isipin nating mabuti kung saan tayo kumakapit. Mga kapatid, baka yung kinakapitan natin, pinagtitiwalaan natin, hindi pala makakatulong sa atin. Baka pinaasa ka lang, umasa ka lang sa wala. Di ba, maraming ganon? Naasa ng asa, pinangakuan, pero anong nangyari? Napahamak lamang. Amen, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Am I talking to you today? Amen? Kita mo sabi ni Ezekiel chapter 7 verse 19, they will throw their money in the streets. Kita mo? Parang yung napanood ko na Chinese. Mayroon siyang sakit. Gusto siyang pagalingin siya ng mga doktor eh. Sabi ng doktor sa kanya, wala kaming magawa. Anong ginawa niya? Tinapon niya yung pera niya sa sa hospital eh. Bakit? Walang magagawa eh. Yes, maraming magagawa yung pera.
Pero there are things that money cannot do. Mayroong bagay na hindi kayang gawin ng pera. Hindi lahat naman lagi ng solusyon ay pera lang eh. Nakita na natin itong isang pandemic na ito, mga kapatid, di ba? May pera ka, hindi ka pwedeng bumili eh. Hindi ka basta-basta makaano ngayon eh. Mayroong mga kondisyon eh. May mga kondisyonis, mga kapatid. Pagdating ng panahon, wala eh. Wala. Kahit mayaman ka, walang oxygen. Mayaman ka sa kabibili, wala. Yung pera mo, wala. Ubus na eh. Kahit mga mayaman, nakita natin eh. Wala, nasa labas. Yung lagi kang VIP ka, lagi kang naka-air condition ka, malambot ang iyong higaan. Pagdating ng panahon, sabi, wala. Kita mo ha? They will throw their money in the streets, tossing it out like worthless trash. Their silver and gold won't save them. On that day of the Lord's anger, it will neither satisfy nor feed them, for their greed can only trip them up. Hallelujah. Kita niyo mga kapatid, pinagtatapon na sa lupa ang kanilang pila. Ang mga ginto'y wala ng halaga. Ang pilak at ginto nila'y walang maitulong sa kanila. Sa araw na puot ng puot ni Yahweh, hindi mapawi ng mga ito ang kanilang gutom. Hindi nila ito makain. Ibinagsak sila ng sariling kasamaan. Kita nyo? Kaya mga kapatid, baka yung kinakapitan lang natin ay yung ating mga ari-arian, mga kayamanan natin. Huwag mong pagtiwalaan yan, mga kapatid. Amen. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala. Kasi darating ang panahon, walang magagawa ang lahat ng yan. Kaya huwag tayong maging makasarili. Huwag tayong mapagmataas. Let us humble ourselves before the Lord, mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. And He will show you which path to take. Hallelujah. Di ba? Trust in the Lord with all your heart. And lean not with your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Other version says, He will direct your paths. He will show you which path to take. Kaya Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Lubusan ha? Hindi nagtitiwala naman ako, lubusan ba? Nagtitiwala ka, gumagawa ka ng paraan sa masama. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Unos-unos yan. Mapi unos-unos. Kumpleto dapat, mga kapatid. Unos-unos kasi sa Arabic yun, hati-hati. Hindi dapat gano'n, mga kapatid. Pag nagtiwala tayo sa Panginoon, kumpleto. Lubusan. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Yes, ginagamit natin ang ating karunungan. Pero huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Humble yourself. Hindi dahil ikaw ay magaling ka na parang kayang-kaya ko ito. Tingnan ko lang. Tingnan mo mangyari sa'yo. Huwag kang masyadong mayabang. Kasi pag masyado kang maangas, kita mo, didisiplinahin ka ng Panginoon. Are you with me? Amen. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Hallelujah. How do you like yun? How do you like na ikaw ay papatnubayan ng Diyos sa iyong tatahakin? Ano ba yung tatahakin mo? Yung gusto mong gawin sa iyong buhay. Maaring pinaplano mong magtayo ka ng isang negosyo. Yan yung tatahakin mo. Maaring pumunta ka sa ibang bansa. Mga kapatid, sasamahan ka ng Panginoon. Hallelujah. Bakit? Sa Kanya ka kasi nagtitiwala. Purihin ang Diyos. Amen. Kita nyo kung ang ating kinakapitan, mga kapatid, ay ang Panginoong Diyos, napakaganda siguro ng atin pong buhay. Hindi ka sana napahamak dyan. Wala ka sana dyan. Hindi ka sana nagdusa ng hirap na gano'n. Pero mga kapatid, it's not too late, ha? Yan ang good news ko sa inyo, hindi too late. Kung narinig mo ngayon ang mensaheng ito, narinig mo ang salita ng Panginoon, instrumento lamang ako na ginamit ng Panginoon, ipaalala sa iyo ito. Na sa Panginoon tayo kumapit. Hindi sa iyong pinag-aralang matayog. Hindi sa kapangyarihan kung anong ari-ari ang mayroon ka.
Humble yourself. Di ba? Proverbs chapter 16 verse 3. Commit your action to the Lord and your plans will succeed. Amen. Di ba? Commit your action to the Lord and your plans will succeed. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Hallelujah. Sa lahat ng iyong mga layunin. Gusto mo magtagumpay ka? Amen. Sa lahat ng iyong layunin. Lahat na iyong gagawin. Simple lang mga kapatid. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin. Commit your works to the Lord. Commit your works to the Lord. At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Purihin ang Panginoon. Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Even in the New Testament, natutunan ito ni Apostol Pablo. Hindi lamang si Haring David ang natuto eh. Si Haring David kasi natutunan niya na magtiwala sa Panginoon. Na siya ay, noong siyang kabataan pa lamang niya, nagtiwala na siya sa Panginoon. Na hindi siya pabayaan ng Panginoon sa mga pangil ng leon. Iniligtas siya ng Panginoon. At pinatunayan ito ng Diyos. Hanggang harapin niya si Goliath. Nagtagumpay siya. Simula sa kanyang pagiging isang pastol hanggang sa kanyang pagiging hari. From shepherd to the king. God is proven unfaithful in the life of David. Kasi nagtiwala siya. Hindi siya nagtiwala sa kanya pong mga katapangan niya na siya ay train siya na pumapatay ng higante. Hindi siya nagtiwala doon. Marami siyang naimpok na mga ginto at pilak. Hindi siya nagtiwala doon. Ang pinagtiwalaan niya ay ang Panginoong Diyos. Kaya siya nagtagumpay siya. Kaya ang pangalan ni Haring David hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin. Am I saying that he is a perfect? No. David is not a perfect, and God does not expect a life that is without sin. Marami ring mga kakulangan si David. Pero si David natutunan niyang magpakumbaba. Natutunan niyang magsisi sa Panginoon. At dahil nakita ng Panginoon ang tunay na pagpapakumbaba at pagsisisi, pinatawad siya ng Panginoon. At naranasan niya ang biyaya ng Diyos, kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Malapit sa puso ng Diyos. Gusto mo bang maging malapit sa puso ng Diyos, mga kapatid? Amen. You don't need to be a perfect, mga kapatid. God knows your failure. Pero kung magpapakumbaba ka, magsisi ka ng totoo, at ang kakapitan mo ay ang Panginoong Diyos at hindi yung mga kung anong mayroon ka. Tulad ni David na naging malapit sa puso ng Panginoon, magiging malapit ka rin sa puso ng Panginoon. Gusto mo ba yon? Hindi lamang si Haring David, mga kapatid. Maging si San Pablo, si Saint Paul, mga kapatid. Marami siyang pinagdaraanan sa buhay. Pero alam niyo po ba kung saan siya kumapit, mga kapatid? Hindi sa padalim. Lalong-lalo na hindi sa gobernador o sa hari. Siya'y nanindigan sa kanyang pananampalataya. Kaya ang sabi niya, not that I was ever in need, for I have learned. Listen to this. For I have learned how to be content with whatever I have. I have learned. Kita nyo? How to be content with whatever I have. Sometimes, hindi kasi tayo nakukontento kung anong mayroon tayo eh. I'm not saying that you do not dream anymore. No. I'm saying is what? We need to learn to be content. Kung anong mayroon na tayo. Count your blessing. Name them one by one. And it will surprise you kung paano ka pinagpapala ng Panginoon. I know, sabi niya, I know how to live on almost nothing or with everything.
Kita nyo? I have learned the secret. I like this word. I have learned the secret of living in every situation. Hallelujah. You wanna learn the secret in every situation in life? You wanna learn the secret in every situation in life? Let's continue to read. Whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do, hallelujah, for I can do everything. Kanino daw? Through Christ who gives me strength. Hallelujah. Kita nyo yung secret, mga kapatid? The secret for being content? Having a relationship with Christ. If you have a good relationship with Christ, mga kapatid, you learn to be content. Sabi ng Biblia, di ba? Be content. Amen. Makundito tayo kung anong meron na, ipasalamat na natin sa Panginoon yun. Hindi mo na kailangan kumapit sa patalim. Yung maliit na bagay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, ipagpasalamat mo sa Panginoon. At kung ginawa mo ang nakalulugod sa Kanya, nakakabuti sa Kanya, mga kapatid, hindi ka malilimutan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Di ba? Hindi ko sinasabi na ito'y dahil sa ako'y sa kayo, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Kita nyo, mga kapatid? Kung matutunan lang natin na maging masiyahan tayo sa anumang kalagayan natin, napakaganda. Alam ko kung paano maghikahus. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y, hallelujah, magagawa ko dahil sa lakas, kita nyo ha, dahil sa lakas ng presidente ko, sa lakas ng bansa, lakas ng kayamanan, hindi mga kapatid, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hallelujah. Amen. Kung ang kakapitan natin, mga kapatid, si Kristo, buong puso tayong magtitiwala sa Kanya. Siya yung nangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya sabi ng Biblia, be content with such thing as you have. For He Himself has said, He will never leave you nor forsake you. Amen. Yet, through godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. Di ba sabi sa Tagalog dyan sa verse 6, di ba? Sa katunayan, may malaki ngang pakinabang. Wala tayong, sa verse 7 lang, sa verse 7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Wala tayong madadala. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay mahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Amen. Nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Ngunit ikaw, na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Hallelujah. Ito ang kalooban ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Sikapin nating mamuhay ng matuwid. Maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis, at may kaamuan. Kasi ang mga bagay
na mga patibong ni Satanas sa akala natin makakabuti sa atin. Pero ikapapahamak pala natin, ikasisira ng ating pamilya. Kaya po mga kapatid, sa pagtatapos po mga kapatid, nitong mensahe na ito, nais ko pong iparating sa inyo mga kapatid, na hindi po huli ang lahat. Maaring ikaw ngayon ay litong-lito ka. Hindi mo alam kung sino ang iyong lalapitan, kung sino ang iyong kakapitan sa panahong ito. Nag-aalala ka marahil sa iyong mga anak. Marahil nag-aalala ka sa iyong kalusugan, sa iyong trabaho. Hindi mo alam kung saan ka ba tutungo. Hindi mo alam kung kailan matatapos ito. Mga kapatid, maaring ikaw ngayon ay litong-lito ka na. Maaring mayroon ng temptation, tukso na dumating sa iyo, na kapag hindi mo pinag-isipang mabuti, hindi mo ipinanalangin, ito pala isang patibong na, patalim na nakaabang na sa atin. Ngunit nanonood ka ngayon, narinig mo ang mensaheng ito. Nais kong iparating sa iyo mga kapatid, na ito hindi aksidente o coincidente lamang. Itinakda ng Panginoon ang araw na ito for such a time as this. Dahil mahal ka ng Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na ikaw mapahamak. Gusto ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Malapit sa puso ng Panginoon. Tulad ni David, tulad ni Apostol Pablo. Mga kapatid, hindi sila perpekto. Tulad mo at tulad ko, tulad nating lahat. Pero nung sila po ay nagsisi ng totoo, nagpakumbaba sa Panginoon, tinanggap sila ng Panginoon, nakaranas ng kapatawaran, nakaranas ng biyaya at habag ng Panginoon. Mararanasan mo rin yan, kapatid. Ito ang paanyaya ng Panginoon, mga kapatid, sa atin ngayon. Lumapit tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo kumapit. At kung gagawin natin yan, mga kapatid, anuman ang kalagayan mo ngayon, mayroong Diyos na ating makakapitan. At kung Siya ang ating kakapitan, mga kapatid, tiyak na tayo nga'y magtatagumpay. Amen. Gusto mo bang magtagumpay sa oras na ito? Gusto kitang ipanalangin sa oras na ito. Kung alam mo na kinakausap ka ng Panginoon, ayaw kong matapos ang worship service na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Would you pray with me? Sabihin mo ang panalangin ito na nagmumula sa puso. Pikit mo ang iyong mga mata. Sabihin mo ang dalangin na ito nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Ama namin nasa langit, makapangyarihang Diyos, makapangyarihang Diyos, lahat kaya mong gawin. lahat kaya Walang mahirap sa iyo. walang mahirap Sa oras na ito, Panginoon, sa oras na ito. nagpapakumbaba ako, nagsisisi, humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba ako sa iyo. Kinikilala kita, Panginoong Hesus, na ikaw nga ay namatay sa cross at muli kang nabuhay. muling nabuhay. Iniimbitahan kita, pumasok ka, maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, isinusuko ko na ang aking buhay. Ang aking buhay. Ikaw na, Panginoong Hesus, ang maghari sa aking buhay. Sa iyo ako kumakapit, sa iyo ako nagtitiwala. Marami pong salamat sa iyong pagpapalaya, sa iyong pagpapagaling. Sa oras na ito, Panginoon, puspusin mo ako ng iyong Santong Espiritu. Tinatanggap ko ang kagalingan, tinatanggap ko ang iyong kapatawaran, ang iyong biyaya at habag sa akin. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Itong aking dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, kapag yan ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Panginoon yan. Naniniwala ako, mga kapatid, nagsisimula na ang miracle sa iyong buhay. Amen. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, mga kapatid, I encourage you to read your Bible. Start in the book of John kung kayo po ay bago. At magpatuloy po kayo sa pakikinig ng mga awiting mga spiritual at mga messages ng mga sermon katulad po nito.
Get involved sa mga fellowship. At kapag ka maluwag na, pwede na mag-church, make sure go to church. Ipamalita mo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo, ang pagliligtas na ginawa niya sa iyo. Sabihin mo na tinanggap mo sa Jesus ngayon sa iyong buhay at nakaramdam ka ng kapahingahan. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Amen. And your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, I declare right now, I speak right now, receive your healing, receive your breakthrough in the name of Jesus. By faith right now, receive your deliverance right now. And every attacks of the enemy upon your life and your family, I rebuke in the name of Jesus. Pinapalaya ka na ng Panginoon, setting you free right now. Receive it. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pong pagsama. We love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you next week.